po, tayo pang lahat ay manalangin. Panginoon, Ama sa langit, maraming salamat po sa oras, pagkakataon at pribilehiyo na makapag-aral po ng inyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na ang lahat ng aming maririnig ay hindi lamang manatili sa aming mga isipan, bagkus ito po'y dumating din sa aming puso at maisagawa ng aming mga kamay. Panginoon, sa pakikinig po namin ng inyong salita at paglapit sa inyong harapan, ay mihingi po kami ng kapatawaran para po sa lahat ng kasalanan na amin nagawa. At gawin niyo po kami na karapat-dapat na lumapit sa inyo sa pamamagitan ng inyong salita. And Lord, help us to come to you in reverence and in awe of your word. Far be it from us, Lord, that we take the study of your word, the preaching of your word lightly. Help us, Lord, to focus, open our eyes and our understanding that we may receive from you. Panginoon, we want to experience you, not just in our worship, but also in our preaching. Salamat po, Panginoon. Ito po ang masamot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, Blessed Lord's Day po sa bawat isa. Kung kayo po ay naririto sa unang pagkakataon o sa ikalawa o sa ikatlo, kung bihira po kayo na maparito, ay welcome po kayo sa CCC, sa Kanlubang Christian Congregation. Dito po sa CCC, we are committed to build Christ-centered communities that will reach the world for God's glory. Yun po ang layunin natin na mga nagtitipon-tipon ay para po we are gathering here to worship and we are going out there to proclaim. Ako nga po pala si Jethro at isa po ako sa mga pastor dito. Ngayon po ay magpapasimula po tayo ng panibagong serye sa Book of James. Ano po sa Tagalog ng James? Santiago, ang layo. Hindi ko alam kung bakit yan. Kasi yung John, Juan, yung Peter, Pedro, yung Paul, Pablo, pero yung James ay Santiago. Hindi ko po alam kung bakit ganon. Siguro, pag-aaralan ko pag-uwi. Hindi pa ngayon pinag-aralan no? Pero, interesado din po ako malaman. So, yung mga nakaraang serye po natin, kung mapapansin ninyo, ay puro patungkol sa gospel. Sabi nga po ninyo, gospel. Nandyan po yung Book of Romans, Book of Ephesians, Book of Galatians. Tapos po natin lahat yan. Ngayon naman po, yun po ay patungkol sa gospel proclamation. Ibig sabihin, lumalabas sa ating mga bibig. Ito naman pong Book of James is about gospel demonstration. Paano po natin naisa sa pamuhay yung ebanghelyo? Sa madaling salita po, ito po'y practical. Kung si Pablo po, simula sa pagsisimula, puro theological, tapos sa bandang dulo, nagiging practical. Si James po, all throughout, though, syempre, may theology pa rin behind, pero napaka-practical po nitong libro na ito. Kung gusto nyo mamuhay bilang isang Kristiyano, basahin po ninyo yung Book of James. Alam po ninyo, ito pong Book of James, meron lang po siyang 108 verses. Ilan po? Kayang-kaya po ninyo yon sa isang upuan, sa totoo lang. Meron lang po siyang 5 chapters. So, 30 minutes, 45 minutes, kayang-kaya nyo pong tapusin. Dahil nga po, serye yung ating gagawin, ibig sabihin, we are going through this book, verse by verse, pwede nyo na po siyang basahin in advance. Para pag naparito po kayo next Sunday, alam na po ninyo yung ating pag-uusapan. You have an idea, you have a foundation, para mas madali nyo pong maunawaan yung ating pinag-aaralan. Amen po ba? So, James is the righteous servant. Binigay ko na po agad sa inyo kung sino yung righteous servant. Para pag nakatulog kayo, at least alam nyo kung sino. Si James po yung ating righteous servant. And today, pag-aaralan natin, ba't siya tinawag na ganun? Sa totoo lang, in church tradition, ang tawag sa kanya, James the Just or James the Righteous. Mas familiar kasi sa atin yung righteous, kaya yun na lang nilagay ko kesa sa just servant. So, ito po yung ating verse. Sabi po dyan, James
a servant of God and of the Lord Jesus Christ to the 12 tribes in the dispersion. Greetings. Natutuwa po ako pagtayo ko po, nung tinawag po ako ni Deacon Jay, napatingin sa akin si Deacon Archie. Sabi, mukhang maiksi lang ang ating pag-uusapan. Pag-pray po natin, sana nga po maiksi. Alam po natin, hindi po siguro lahat, pero karamihan po sa inyo alam na ito pong si James ay half-brother ni Jesus. Kapatid po siya ni Jesus kay Maria, sa nanay po. Tama, di ba? Kay Maria. So, we can find that in many passages of Scripture. So, marami pong passages sa Scripture na sinasabing si Jesus may kapatid. But interestingly, hindi niya in-address yung sarili niya na James, the favorite and closest brother of Jesus. Kasi kung ako si James, yung ilalagay ko dyan eh. Tama ba? O kaya, James, actually ako yung nag-mentor kay Jesus. Yun yung ilalagay ko dyan. Kung ako si James, buti na lang hindi ako si James. Ano nilagay niya? James, a servant of God. Imagine mo, kapatid mo. Andito yung kapatid ko dalawa Pero parang labag sa loob ko pagka sumulat ako ng account ng buhay nila. Jethro, a servant of Jericho. Ayaw ko nga. Joke lang. Love ko yan, kuya ko yan Pakis mamaya. Ayan. So, buti na lang hindi ako si James. Si James daw siya, ang description niya sa sarili niya is a servant. Kayo po ba, madidescribe niyo po ba yung inyong mga sarili na servant? Servant. Sige po, tignan po natin kung kaparehas yung description ninyo ng servant tsaka yung description ni James ng servant. Tapos sa dulo po ng ating preaching, assess niyo po ulit yung sarili niyo kung matatawag ninyo yung inyong mga sarili na servant. Ready na po ba kayo? So para po mas maunawaan natin, tignan po natin at kilalanin natin kung sino siya. Bakit siya tinawag na righteous servant? Sabi po dito sa Matthew chapter 13, verse 55 and 56, is not this the carpenter's son? So sino yung carpenter na yon? Si Joseph, tatay nila. Is not his mother called Mary? And are not his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? And are not all his sisters with us? So sa madaling salita po, sa passage na to, makikita nyo, si Jesus may 4 na lalaking kapatid and may sisters. Pag sisters, ilan? More than 2. So pwedeng merong 6 na kapatid si Jesus o higit pa. Kasi sisters lang naman binanggit. Usually, pag babae, hindi po napapangalanan sa Bible. Pero sila Jesus po, more than 7 po sila na magkakapatid. Ibig sabihin, dito po when we understand bakit yun yung nakikitang fitting description, kilalanin natin si James. Kung bakit, saan siya nanggagaling dun sa sulat niya. Ba't niya nasabing, I am a servant of God? Ba't ganun yung description niya? But before we do that, meron po akong tanong sa inyo. Naranasan na po ba ninyo na may kumpara sa iba? Pagka naranasan niyo, ganun nyo yung kanang kilay niyo, taas niyo, para hindi nakakaano. Naranasan niyo na ba? Masakit po ba pag naikumpara ka? No? Masakit po, ano? Minsan, ikukumpara ka sa kapatid mo. Yan. Ba't di mo gayahin siya? O kaya, ikukumpara ka sa anak ng ibang tao. Tignan mo yung anak ni tignan mo siya. Nagsiserve na, pogi pa, nag-aaral pa ng maigi. Bakit di mo gawin yon? Di ba masakit minsan na makumpara, O di kaya, ikukumpara ka sa sa artista. Di ba? Dapat kamukha mo rin si Donnie. Yun ang uso ngayon si Donnie. Dapat kamukha mo si Donnie. Kasi nung panahon ko, sa mga kababaihan naman, ang uso si Liza. Kailan niyo po ba si Liza? So dapat, ikukumpara ka. Dapat kamukha mo si Liza. Sabi ng nanay, sabi ng anak, Liza Soberano po. Sabi, hindi, si Liza May Dizon. Hindi, actually, anak, kamukha mo si Liza. Si Liza Soberano na po ba yan? Si Liza Segura. So, lagi tayong kinukumpara and masakit po sa loob na makumpara. Tama ho ba? Meron hong mga magulang na ikinukumpara yung kanilang mga anak sa ibang tao. Alam niyo po, pasalamat po tayo, hindi tayo kinukumpara ng ating mga anak sa ibang magulang.
Sa madaling salita, wala pong naidudulot na maganda ang pagkukumpara. So wag po natin siyang gagawin. Either yung anak mo sa anak na ibang tao o yung panganay mo sa pangalawa mo, sa pangatlo mo, sa kung ilan man yung anak mo. Wag na wag po tayong magkukumpara kasi masakit po. Tinatanong ko po ito kasi ini-imagine ko kung paano nabuhay itong mga kapatid ni Jesus. Imagine niyo po, you are living under the same roof with the incarnate God. Imagine nyo, kasama nyo si Jesus sa bahay. For his brothers and sisters living under this God, it's a daily reality. Alam nyo po ba kung kailan lang umalis si Jesus sa bahay nila? Noong 30 years old na siya. Nung nagsimula na siya sa ministry niya. So, nung panahon po nila, malamang ang anak po ay dikit-dikit. Either 1 year gap or 2 years gap. Ganun po sila mag-anak noon. Kaya nga po ako, duda, na 2 lang yung sister nila. Tingin ko mas marami pa. So, si James po, dahil siya yung sumunod na nabanggit, siya yung unang nabanggit sa mga brothers, palagay ko, siya yung sumunod na anak. So, si Jesus yung panganay, kasi ikinunsib siya ng virgin si Maria. Tapos, after nung panganganak ni Maria kay Jesus, nabuhay na si Maria na parang isang regular at normal na nanay. Nagkaroon pa siya ng mga ibang anak. At si James yung sumunod. Imagine nyo po, siya yung pinakamatagal na nabuhay na kasama ni Jesus. And therefore, I think, siya yung pinakamaraming naging comparison sa kanya. Masakit po, kay James. Imagine mo, the Bible says in Luke chapter 2, verse 52, wala na po yan dyan, sabi doon, and Jesus grew in wisdom and in stature. So, kagaya ng kung paano nga isang sanggol, hanggang sa naging bata, hanggang sa nagbinata, hanggang sa naging adult, yung dinaanan po nating lahat, ganun din po yung dinaanan ni Jesus. Sabi po sa Hebrews 5, verse 8, and that he learned obedience through the things he suffered. Si Jesus, natuto rin siya mag-obey. Tama ba? And ang obedience, hindi po madali. So, Jesus learned obedience through the things he suffered. Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 15, and that in all points tempted, yet without sin. Pag sinabi po ng Bible na in all points, ibig sabihin, sa bawat yugto ng buhay, may kanya-kanyang temptasyon at pinagdaanan ni Jesus lahat ng yon at hindi siya nagkasala. Iba yung temptation ng isang batang lalaki sa isang matandang lalaki. Tama ba? Iba yung temptation ng young boy, yung madamot sa laruan, yung parang si Noah, di ba? Yung ganong kalit. Iba yung temptation nun sa temptation ko na adult. Kung parehas kami ng temptation, baka ako na siguro may problema. Pero, ang sinasabi po ng Bible, in all points of life, pinagdaanan po ni Jesus, yet He is without sin. And therefore, He is a perfect child. Meron ba kayong anak na perfect? Meron ba? Siguro sa paningin nyo, baka perfect yung anak ninyo. No? Pero at some point, ito pong mga anak natin, sumuway na sa utos mo, hindi nagawa kung ano yung kagustuhan mo. Pero si Jesus, hindi nyo may imagine kasi hindi siya ganun. Si Jesus is a perfect son. At imagine mo, kung perfect yung kapatid mo, yun nga lang may kapatid ka na mataas yung grades na maganda, na charismatic sa mga tao. Madalas nako-compare ka na dun, masakit na di ba? Pero what if yung kapatid mo perfect? Hindi man yung magulang mo yung mag-compare sa'yo sa kapatid mo, yung mga ibang tao. Di po ba? Na madalas nako-compare. And so si James, ganun yung pinagdaanan niya. Na-imagine niyo po ba? Ang buhay ng etong si kapatid ni Jesus na si James. Jesus, as a child, never sinned. Hindi siya nagkasala. Never disobeyed his parents. Did all the right things. He never had a sin of commission, and he never had a sin of omission. Probably, si James po, out of dito sa mga kapatid ni Jesus, siya yung pinakamadalas na nakarinig, ba't di ka gumaya sa kuya mo? Palagay ko lang po yun. And so, James is the unbelieving brother. Because of that, yun ang pagdadaanan niya. He is the unbelieving brother.
This is the impact of living with the God incarnate. Kasama mo sa isang tahanan, yung isang Diyos na banal at perpekto, na buhay na walang bahid dungis at kasalanan, talaga naman magdududa ka eh. Talaga namang minsan magkakaroon sa'yo ng parang ayoko sumama sa'yo, ayoko maniwala sa'yo, ayoko ng kahit ano sa'yo. And therefore, James is the unbelieving brother. This is the result of being always compared to the Messiah. Eh, pastor, akala ko ba righteous servant siya? Bakit dyan unbelieving brother? O nga po, pag-uusapan po natin yung journey niya, kung paano siya nakapunta sa pagiging righteous servant. Nowhere in Scripture indicates na si James sumampalataya siya bago pa mag 30 years old si Jesus. Bago pa simulan ni Jesus yung ministry niya, wala po sa Scripture, wala sa kasulatan na magsasabi na si James nananampalataya na siya nun. In fact, ang meron yung kabaliktaran, na nung nagsimula si Jesus sa ministry niya, duda si James sa kanya. Yun yung nakasulat sa Scripture. Tignan niyo po ito. Sabi po dito sa John chapter 7, verse 3 to 5. And so his brothers said to him, "Live here." Yung brothers po, yung nabanggit ko kanina. Yung apat. So his brothers said to him, "Live here also, live here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing. For no one works in secret. If he seeks to be known openly, if you do these things, show yourself to the world." Hinahamon pa si Jesus, ano? Ano sabi? For not even his brothers believed in him. Wala po sa mga kapatid niya, ni isa dun sa apat na yon, at maging sa mga kababaihan niyang kapatid, wala pong naniwala kay Jesus nung nagsimula na siya sa ministry niya. Kaya hinahamon nila si Jesus na, sige nga, kung talagang totoo yung mga ginagawa mo, pumunta ka dun sa, umalis ka dito, kasi nasan sila? Nasa Galilee sila eh, nasa northern part sila. Ang sentro ng Israel, nasa southern, nasa Judea. Yung Judea, nandun yung Jerusalem. Sabi nila, sige, umalis ka dito sa Galilee. Pumunta ka dun sa capital, pumunta ka dun sa maraming tao, pumunta ka dun sa lugar na kung saan ang mga tao ay aral. At doon mo ipakita yung mga gagawin mo, yung works na ginagawa mo. Nahamon nila. Nakikita niyo po anong ginagawa nila kay Jesus? Nahamon nila. Bakit? Saan nanggagaling yung pangahamon nila na yon? Because they do not believe in Jesus. Why? And so James is one of these brothers. Dito po, sa naka-highlight. Si James po, isa po dyan sa naka-highlight na yan. Kahit nakasama nila si Jesus sa bahay, kahit na magkakasama silang lumaki, kahit na obvious yung pagiging perfect ni Jesus, they did not believe in Jesus. Bakit po? Because familiarity breeds contempt. Ang pagiging pamilyar ay nagbubunga ng paghamak. May another rendering yung phrase na yan eh. Over familiarity kills respect. Pagka sobra kang pamilyar sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang pangyayari, nawawala yung respeto mo. Tama po ba? Kaya nga tayo, di ba, mga anak, minsan feeling natin sa mga magulang natin, tropa lang. Kasi palagi natin nakakasama. Why? Because we are overly familiar. Hindi ko po sinasabing tama yun. Sinasabi ko, mali po yun. Jesus' childhood was so normal. Sobrang normal ng pagiging bata ni Jesus. But his perfection was obvious to all. Kung paano siya sumusunod, kung paano hindi siya nagkakasala, kung paano lahat ng ginusto ng kanyang Ama sa langit ay ginagawa niya, ganun po yung ginagawa ni Jesus. In fact, wala po siyang ginawang kahit anong miracle nung bata siya. Wala po. Kasi bakit? Sabi po sa John chapter 2 verse 11 sa wedding at Cana, naalala niyo po, it was the first of his signs. Yun ang sabi sa Bible, yun ang paniniwalaan ko. Hindi siya gumawa ng kahit anong mirakulo nung siya'y bata. Sabi sa Bible, 30 years old na siya nung una siyang gumawa ng miracle. At yun nga ay sa wedding of Cana.
So ito po mga kapatid ni Jesus, because of their familiarity, when Jesus had begun His ministry, sa isip-isip nila, may contempt, may paghamak, and therefore, hindi sila naniniwala kasi familiar sila kay Jesus eh. Di po ba, minsan may mga kapatid tayo, kamag-anak na magsisimula ng business, tayong mga kamag-anak yung ayaw sumuporta. Kasi bakit? Familiar tayo eh. Ano lang naman yan? Nausuhan lang yan. Yung kapatid ko na mawawala rin yan. Bakit madalas sa mga nagbi-business natin na kapatid, ang una pa naniniwala, stranger. Di ba? Ganon din na nangyayari dito. Nung nagsimula na si Jesus sa ministry niya, sinong unang nagduda sa kanya? Yung kanyang mga kapatid. Because familiarity breeds contempt. Alam niyo po, yung perfection, it generates rejection. Pansinin niyo, halimbawa, sino po nanonood ng basketball dito? Di ba? Kahit hindi man, tingin ko, narinig niyo na yung pangalan na LeBron James. Si LeBron James, napakarami niya hater. Pero kailan siya ma-appreciate? Siguro 10 years after niya mag-retire. Pag wala na siya dyan. Kasi bakit? Sa panahon ngayon, siya yung pinakamalapit sa ideal na basketball player. Pero dahil sa ganon, marami rin siyang basher. Marami rin ayaw sa kanya. Kahit anong larangan. Pagka sobrang galing mo sa ginagawa mo, marami ring mag-o-oppose sa'yo. What more si Jesus? Hindi siya magaling. Perfect siya. And so, perfection generates rejection. Over familiarity kills respect. Assess nyo po yung mga sarili nyo. Saang mga bagay kayo overly familiar? That is why, di ba? Nung bago ka sa ministry, nung bago ka na tumatayo sa unahan, di ba hindi ka nalilate? Bakit nung nagtagal na, dun pa? Di ba, nung una kang nag-preside? Di ba, nung una kang nag-lead ng worship? Di ba, sobra yung pagpapractice mo? Bakit nung kung kailan nagtagal na, dun pa? Di ba, noon, as time goes by, nagiging familiar ka eh. Di ka na nagpe-prepare, di ka na nakakarating on time. Kailangan pa ba mag-practice? Natugtog na namin yan eh. Kailangan pa ba mag-practice? Na-share ko na yung verse na yan eh. Kailangan pa ba mag-sound check? Makakaraos din naman. Over familiarity kills respect. Bakit ganon? Imbis na pagaling tayo ng pagaling, dapat painit tayo ng painit, di ba? Bakit pagaling tayo ng pagaling, feeling natin pa-cool tayo ng pa-cool? Hindi ko na. Basta dadating ako dyan. Kahit sa huddle na lang. Kahit wag na yung prayer. Okay pa po ba kayo? Parang iba na yung tingin nyo sa akin eh. Sabi sa inyo, isang verse lang po tayo eh. You're thinking, hindi naman siguro need na mag-practice. Di naman na need mag-sound check. Di na kailangan mag-review. Natugtog ko na to dati. Yun ang mga iniisip natin when we are overly familiar. Let us be careful. Mag-ingat po tayo. Sabi mo sa katabi mo, ingat kapatid. O yung kabila, gising kapatid. Ingat po tayo. Kasi baka po nahuhulog tayo sa kaparehas na kasalanan ng mga kapatid ni Jesus. Familiarity, contempt, and even rejection. Alam niyo po, buti na lang, mabiyaya ang Panginoon. Naniniwala po ba kayong mabiyaya ang Panginoon? Amen. Buti na lang, mabiyaya ang Panginoon. May plano si Jesus sa kapatid niya. Kaya po, from unbelieving brother, siya po ay naging the believing brother. You might want to ask how. Paano kaya siya? Paano siya naniwala? Paano siya sumampalataya? Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 6 to 7, yan. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. May special mention, ano?
Ito pong 1 Corinthians 15, si Pablo po, ang tinutukoy niya dito yung resurrection. Sabi niyo po, resurrection. Yung kabuuan po ng chapter 15, wala po siya ibang topic, resurrection. And nagsimula si Pablo, nung nag-resurrect si Jesus, ang ginawa daw niya, nagpakita siya kay Cephas. Sino si Cephas? Si Peter. Tapos, then he appeared to more than 500 para patunayan yung pagkabuhay niya mag-uli. Kasi kung 2, 3 lang ang nagsabi na nabuhay siya mag-uli, baka hindi maniwala yung mga tao. But Jesus appeared to more than 500. Tapos ano sabi? Then he appeared to James. Then to all the apostle. After resurrection, ang nabuhay siya magmuli, ito yung ginawa ni Jesus dahil may plano siya kay James. James, the brother of Jesus, hindi siya apostol. Pero ba't may special mention? Pag po ba nagbabasa kayo ng mga verse na ganyan, iniisip niyo po ba yon? Bakit siya binanggit? Ba't yung pangalan niya binanggit? Ba't yung apostol general lang? Hindi kayo magselo sila. Naisip niyo po ba yon? O pag nagbabasa kayo ng Bible, para kayong kumakagat ng burger na malaki. Nabasa ko na kasi dati to. Sobrang pamilyar ako dito. Pagka po nagbabasa kayo ng Bible, dahan-dahanin ninyo para makita natin yung mga ganitong bagay. May special mention eh. So nung nabuhay maguli si Jesus, He intentionally revealed Himself to James. Kasi bago mamatay si Jesus, binabanggit na niya, mabubuhay akong maguli. At siguro nabanggit din niya yun sa pamilya niya. And therefore, nung nabuhay siya mag-uli, specifically, dahil may plano siya kay James, He revealed Himself to James. And after James, to all the apostles. Isa pa po, post-resurrection verse din po ito. Sabi po sa Acts chapter 1, verse 14, and when they had entered, they went up to the upper room, where they were staying, Peter and John and James, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon, the Zealot, and Judas, the son of James. All these, with one accord, were devoting themselves to prayer, together with the women, and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Nakakatuwa po. Sa Bible po, merong 4 na James. At lahat ng James na yon nandito sa passage na to. Hindi kayo malilito. Yung una pong James na naka-highlight is James the Greater. Ibig sabihin, apostol po siya, isa po siya nasa inner circle ni Jesus. Sino po yung nasa inner circle ni Jesus? Si Peter, si James, saka si John. Yung James po na ito, hindi po siya yung James na pinag-uusapan natin. Yung James po na ito po yung kapatid ni John, the beloved. They are the sons of Zebedee, sons of thunder. So, yung unang James na naka-highlight, hindi siyang pinag-uusapan natin. Malinaw po ba? Ayoko kayo malito. And Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, and Matthew, and James na naman. This is James the Lesser. Sa 12 apostles po ni Jesus, may 2 James. At wala dun yung kapatid niya. Ibang James din to. Malinaw ah? Mamaya may quiz po tayo. The son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James. So itong James na to, hindi rin siya yung James na pinag-uusapan natin. Kasi, kaya lang siya nilagay na dyan, Judas, the son of James, para i-describe lang yung Judas na hindi si Iscariot, na hindi yung nagtaksel. Kasi sa 12 apostles, may 2 James, may 2 Judas. So para i-describe yung isang Judas na faithful, na hindi nagtaksel, sinabi, Judas, the son of James. Eh, nasa na yung James na pinag-uusapan natin? Nandun sa dulo, and his brothers. Amen po. Nakakasunod pa po ba kayo? So, this passage is in Acts 1. Kung natatandaan po ninyo, Acts 1, nag-resurrect si Jesus Christ. Tapos sabi niya sa mga disipulo niya, huwag muna kayong aalis. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ngayon, habang sinasabi ni Jesus yon, lumilipad siya pabalik sa langit. Ngayon, yung mga apostol, nakatingin sa kanya. Sabi nung anghel, huy, gising. Sabi ng apostol, sabi nung anghel, kung paanong
kinuha siya paalis sa inyo, ganun din siyang babalik. Kaya, mangalap na kayo. So, ito na yung mga sumunod na verse. Nagpunta sila sa upper room. Kasi 'di ba sabi ni Jesus, huwag mo na kayong alis ha. Ipapadala ko ang banal na spirito. Doon sa upper room, doon nila hinintay yung Holy Spirit. At alam natin, sa Acts chapter 2, bumuhos po ang banal na spirito, lahat sila nagsalita ng iba't ibang wika. Ito po yan. At yung mga nakarinig sa kanila, naintindihan sila. Yung galing sa Medes, galing sa Parthian, galing sa Arabia, wika ko yun ah. Bakit nila binabanggit? Mga taga-Galileo itong mga to. Kasi bakit? Yung tongues nila may pagsama ng banal na spirito. So, si James kasama po doon sa upper room. His brothers nakalagay. So, in this short 2 verses, nakita natin na si James ay sumampalataya nung nabuhay mag-uli ang Panginoong Hesus. So, bago sa ministry ni Jesus, hindi na nampalataya si James, pero pagkabuhay niya mag-uli, nagpakita si Jesus sa kanya intentionally at doon nanampalataya si James. Kasi nagstay siya sa upper room eh. Alam niyo po, nung nandun na sa upper room, maraming umuwi. Kasi 500 yung nagpakita si Jesus eh. Pero maraming umuwi. Hindi na nila nahintay. Kailan ba dadating yung banal na spirito? So, dahil may plano. Bakit po ginawa lahat ng Panginoong Hesus ito? Dahil may plano siya kay James. The Lord intentionally encountered him. Kayo po na mga naririto, meron ba kayong mga kakilala na matagal naman na sumasama sa church, pero parang pamilyar lang sila kay Jesus? Meron po ba? Meron po ba kayong mga sinesharean, pero ang nagiging resulta nan sa kanila, familiarity lang? Hindi talaga nila binibigay yung sarili nila kay Jesus, pero sumasama naman sila. Why? Because they are familiar. Sa mga kasama nyo sa bahay, nababanggit naman po ninyo siguro, nagpe-pray naman siguro kayo, nakikita kayo ng family ninyo na nananalangin. Pero ba't di sila sumasama? Bakit di sila sumasampalataya? Nung kaparehas ng pananampalataya na meron kayo? Because they've become familiar. Kinalakihan na lang nila. Pero di sila tunay na sumasampalataya, kagaya ni James. Mga kapatid, medyo masakit lang po itong babanggitin ko, pero tiisin lang po ninyo. Baka naririto po kayo, pero familiar lang po kayo. Hindi kayo tunay na sumasampalataya. Siyasatin po ninyo yung inyong mga sarili. Kasi po, ako po'y nangangamba sa inyong kaligtasan kung kayo'y pamilyar lamang. Makita niyo po yung transition nung James na pamilyar lang kay Jesus versus sa James na na-encounter si Jesus. Siyasatin po natin yung ating mga sarili. Huwag po yung katabi ninyo, kayo po mismo. Ako ba'y pamilyar lang kay Jesus? Alam ko lang ba yung galawan sa church? Lumaki lang ba ako sa isang Kristiyanong pamilya, kaya ako naririto? O, meron ba talaga akong tunay na pananampalataya? Amen po ba? So, wag po tayo mawala ng pag-asa. Just as how the Lord encountered James, so the Lord will encounter those people who are seemingly familiar to Him. Bakit po? May plano ang Panginoong Hesus sa kanila. And so, ano nangyari? Pagkatapos sumampalataya, kasi from unbelieving brother to a believing brother, ano nangyari? Nung naging tunay yung kanyang kaligtasan, anong itsura nun? Gusto niyo ba malaman? Ayaw niyo? Sige, close na tayo sa prayer kaya. Gusto niyo ba malaman kung ano itsura nun? Nung sumampalataya si James, ano itsura niyon? Hinahamon ko po ang bawat isa na ikumpara niyo po yung sarili ninyo dun sa sumasampalatayang James. Kanina, tinanong ko po kayo, are you a servant of God? If you said yes, I admonish you and I encourage you to compare yourself kung ano po yung naging takbo ng buhay ni James pagkatapos niya sumampalataya. Kasi ito yung pattern ng Bible eh. Kung meron kayong paniniwalaan, yun po ay yung salita ng Diyos. Dahil ito ay sapat para sa atin. So after he believed, James became the serving brother. He didn't just believe, he served. Yung service niya, hindi para maligtas
siya. Yung service niya, bunga ng kaligtasan niya. Nakuha po ba ninyo? Tingnan niyo po ito. Balik po tayo sa verse nating totoo. Sa James chapter 1 verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. He described himself servant. Sa original po niyan, doulos. Sabi nyo nga, doulos. Spelling po nun, D-O-U-L-O-S, doulos. Sa ibang translation po, bond servant. Sa iba, slave. Sa iba, sa Tagalog, alipin. Can you describe yourself a doulos of Christ, a servant of Christ? Alam niyo po ibig sabihin ng doulos? It means to be owned entirely by his master. Ibig sabihin, kung sinasabi mo, doulos ka ni Jesus, you are owned entirely by Christ. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, am I owned entirely by Christ? O meron akong reservations? Baka mamaya, madali lang po kasi sabihin eh. Tama po ba? Oo, sa Panginoon ako. Oo, lingkod ako ng Diyos. Pero pag umulan, hindi na mag-church yan. Tama ba? Konting aberya, konting obstacles na apektuhan na yung pagiging servant natin. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin, am I really a servant of Christ? Kung sa konting aberya, nawawala na yung pagka-servant ko. But James is different. When he believed, he became a doulos of Christ. When he believed, he became a servant of Christ. Na kahit anong aberya ang pagdaanan, hindi, mananatili akong naglilingkod sa Panginoon ko. It means to be owned entirely. Ibig sabihin, totally dependent to the master. Lahat ng siya, for food, for shelter, for clothing, and everything that he needs, totally dependent siya sa master niya. Pag-aari siya ng Diyos, meaning yung buhay niya sa Diyos nakasalalay. Minsan nga po, hindi natin maipagpalit yung double pay sa Lord's Day eh. Hindi ko po alam kung makaka-relate kayo. Minsan po, kapag may mas malaking offer sa labas, hindi na natin naiisip kung paano kaya yung gawain. Why? Because your needs are dependent upon yourself. It is not dependent on God. But James, the servant of God, all of his needs are totally dependent to God, to his master. Pag-aari siya ng Diyos, anumang gawin ng Diyos sa kanya ay kaluguran niya. Dumaan man siya sa mga pagsubok, dumaan man siya sa mga pagtitiis, dumaan man siya sa mga sakit, sa karamdaman at sa kakulangan, even persecution, okay lang. Because the Lord is pleased with his life. It's easy for us to say, I'm a servant of God. But are we really? Tanungin mo yung sarili mo, totoo ba? Am I a servant of God? Because biblically speaking, kung doulos yung pag-uusapan natin, can you honestly say that you are owned entirely by God? Is He your Lord? 99% lang ba? O 100%? Lord, sa'yo naman lahat ako eh. Sa'yo ang oras ko, sa'yo ang attention ko, sa'yo ang lahat-lahat ko, maging finances ko, nagbibigay ako ng matapat sa church. Pero sa puso ko, ayoko talagang patawarin yung tatay ko kasi grabe yung nagawa niya sa akin. Really? If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. And so James is the humble servant of God. He could have said, brother, pwede niya sabihin, I am a brother of Jesus Christ para maging kapanipaniwala lahat ng sasabihin niya. But no, he said he is a doulos. He is a humble servant. And next, he is the present brethren. Sabi niyo nga po, present brethren. Sabi ko sa Galatians 1:18 and 19, then after 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days. But I saw none of the apostles except James, the Lord's brother. Napag-aralan po natin ito sa Galatians. Tama po ba? Babalikan ko po kasi kapag hindi eh. Napag-aralan na po natin, ano? Alam niyo po,
after na ma-convert ni Pablo, 3 years after niya ma-convert, pumunta siya sa Jerusalem kasi nandun yung mga apostol. Ang problema, pagdating niya sa Jerusalem, wala siya nadat ng apostol maliban kay Pedro, kay Cephas. Tapos, 15 days lang sila nagkasama. So, parang bitin na bitin. Kasi, imagine mo, 3 years ka nang converted, 3 years ka nang Christian, pero hindi mo makausap yung mga leaders ng church. Ang nadat na niya, isa lang. Bitin pa, 15 days lang. Pero after niya makausap si Peter, si Cephas, ang nakausap niya, sino? Si James. Nandoon sa church sa Jerusalem. It was James, the Lord's brother, who is present. Understandably so, kasi yung mga apostol, palabas talaga yan eh. They plant churches. But in that very first church, the Church of Jerusalem, sino yung present brethren? It was James. He accommodated Paul. Tayo po ba, pag may mga bagong tao dito sa church, do you make a way to be present to them? Isipin niyo po maigi. Binabati niyo ba? Do you make yourself available to those who are new in this church? O baka iniisip mo, bahala na si Kuya Eldon dyan. Bahala na si Brother Henrix. Accommodating naman sila eh. But James is not like that. He is the present brethren. Hindi siya naghihintay ng ibang tao para maging present do sa mga bago. He made himself available for Paul. Gusto ko po sa inyo ibigay yung context. Bakit mahirap na lumapit kay Paul? Prior this, bago ma-convert si Paul, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Imagine mo, may pumasok dito na serial killer. Paano mo i-welcome nga naman yun? And James was the first one to be present among the members of the church. Kilala nila si Pablo, yan yung persecutor, yan yung tumutugis, yan yung pumatay sa mga brothers natin. Bakit ko i-welcome yan? But no matter how dark the past was for Apostle Paul, there was this person who accepted him, who embraced him and welcomed him. It was James, the Lord's brother. Sana po magkaroon tayo ng ganitong kultura dito sa church, na walang papasok dito na lumabas na parang walang nangyari sa kanya. Na walang papasok dito na lalabas na parang hindi friendly itong church na to, wala man ako mausap sa akin. Sana maramdaman nila yung kagaya ng naramdaman ni Pablo kay James. Kasi mga minamahal, mga kapatid, yung mga pumapasok po dito, mabibigat na pasanin yan. Alam ko kayo rin, may mga pasanin din kayo mabibigat. Anong magagawa natin sa isa't isa para pagaanin yung mga burdens na yon? We welcome each other. Kamustahin nyo naman? Baka mamaya every Sunday lang kayo nag-uusap. Matagal na tayo magkakasama. Are we that present, brethren? Hindi lang siya natiling ganon. Pansin nyo yung pagiging servant ni James, ha? Yun yung kabuuan nitong binabanggit ko po na ito eh. He also became the pillar of the church. Kasi from Galatians 1, talon po tayo ng Galatians 2, sabi dito, and when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave the right hand of fellowship to Barnabas and me, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. So hinati nila yung ministry. Sa mga Hudyo daw, ang magmi-minister sa mga Hudyo, si James, si Cephas, at si John. Tapos sa mga Hintil, sa mga Gentiles, ang magmi-minister daw si Barnabas at Di ko na po nilagay diyan, pero sa verse 1 po ng Galatians, chapter 2, it was 14 years. From Galatians 1:18, 14 years after, ito po yung nangyari. Bumalik po ulit si Pablo sa Jerusalem. Guess what? After 14 years, nandun pa rin si James. And hindi lang po siya naroroon. He became a pillar in that church. Naging leader siya, naging haligi siya. His name is lined up with Cephas and John. Imagine mo, si James po hindi po siya apostol pero yung pangalan niya naka-line up kasama ni Peter at ni John na hindi lang sila basta apostol, they are inner circles of Jesus Christ. He became one of the pillar of the church.
So bakit ko po nasabing continued yung service niya? Kasi nga after 14 years yan nangyari. Pero si James nanatili po siya na naglilingkod. To the point na leader na rin siya. Pastor, baka ibang James yan. Baka yan yung kapatid ni John. Hindi po. Pagka po yung James na kapatid ni John yung babanggitin na nakaline na ganyan, palaging unang babanggitin yung pangalan ni Peter. Kasi si Peter yung mas ahead. Kaya inuna yung pangalan ni James para ipakita yung pagkakaiba. Hindi ito yung hindi ito yung James na kapatid ni John. Kasi namatay na yun eh. Namatay na yung kapatid ni John sa Acts chapter 12 verse 1 and 2. Na martyr na yun. Siya yung kauna-unahan sa mga apostol na namatay. And so after certain period of time, si James nananatili na maglingkod. Kayo po mga kapatid, how is your service unto the Lord? Is it consistent when you first serve the Lord? Kung gaano ka bang kainit nung nagsimula ka, ganun ka rin ba kainit ngayon? Marami po dito, mas maeedad sa akin. You are already serving for 20 years, 30 years, 40 years. Ganun pa rin po bang kainit kagaya nung nauna? O pahina na ng pahina? Palagi mo sinasabi, matagal naman ako nag-serve. Siguro yung mga volunteer na yan, sa mga kabataan na lang yan. Hindi po. James remained serving. In fact, kung nakikita niyo yung level of service niya, it is increasing. Palalim ng palalim yung paglilingkod. You see, James, the brother of Jesus, was so consistent. Are you consistent? He became pillar of the church. Not only that, he also became the missional leader, for before certain men came from, kanino? Kay James. Si James yung naging leader ng church sa Jerusalem, hindi lang siya pinangangalagaan yung sarili niyang church, nagpapadala rin siya ng mga ibang tao sa ibang church para makatulong. Because he is that missional leader. He sends his people. Do you see how yung ministry ni James keep on progressing? Kayo po, baka nakakaramdam kayo na sa ministry life ninyo na parang nagiging stagnant. Alam po ninyo, balik lang po kayo sa Panginoon. Maraming pwede ipagawa ang Panginoon sa inyo, hindi po mauubos. We are in the business of advancing God's kingdom. Hindi po mauubos ang gagawin natin sa loob ng kaharian ng Diyos. Baka kasi iniisip nyo, yung ministry dito lang sa loob ng church, nagkakamali po kayo. Mas, in fact, the true ministry, the ministry of reconciliation sa labas po. Huwag po kayong makontento na dito lang kayo nagsiserve sa loob. Hindi pa po ito yun. Kasi ang siniserve mo dito, kapwa believers mo eh. You want to really serve those who are lost. Serve those who are perishing. Go out there and make disciples. Be missional. I hope tayo po dito sa CCC maging missional tayo, maging missionary sending church po tayo to establish churches and to help other churches. Hindi lang po siya naging missional leader. He also became the faithful pastor. Sabi po sa Acts 21, 17-18, when we had come to Jerusalem, the brothers received us gladly. So ito po yung pangatlong pagbalik ni Pablo sa Jerusalem. Una, nung 3 years pa lang siyang mananampalataya, tapos after 14 years, bumalik ulit siya para mag-report ng ministry niya. Then after almost a decade, nung Jerusalem Council, bumalik ulit siya sa Jerusalem. Pagkatapos po nitong Acts 21, hindi na na-mention yung pangalan ni James. Kasi po, base po sa church tradition, after this, 5 years after this, namatay na po si James. Na-martyr po siya. He didn't die a peaceful death. He was martyred. At ang namamartir po nung panahon na yon ay hindi yung mga Kristiyano na pawarde-warde. Ang mga namamartir nung panahon na yon, yung mga Kristiyanong mainit sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, up to the last point of his service unto the Lord, mainit yung devotion niya. 100% palagi yung ibinibigay niya sa Panginoon. Tingnan niyo po sinabi dito, James and all the elders. Nakikita niyo po yung emphasis na naman? James and all the elders. So sa church po, sa Jerusalem, there is plurality of elders. Sa isang church po na yon, marami pong pastor. But there is a special mention of James.
So to borrow the contemporary language, siya yung senior pastor nung church sa Jerusalem. So James was the faithful pastor. 3 years after Paul's conversion, nandun siya. 14 years, bumalik si Paul, naroon pa rin siya, naging pillar na siya. 10 years after the Jerusalem Council, nandun pa rin siya para tumanggap ng report ng mga missionary na sinend nila. And 5 years after ng pangyayaring ito, he will die as a martyr. He was faithful until that end. Kapatid, assess po natin ating mga sarili. How's your service unto God? Alam niyo po, yung tunay na pananampalataya, it will bear service unto God. Yung tunay po na pananampalataya, it will compel you to serve God. Hindi ka mapapanatag na taga-upo ka lang. Hindi ka mapapanatag na wala kang nagagawa sa kaharian ng Panginoong Hesus. You will be compelled by the Lord to serve Him and to serve Him wholeheartedly. Kamusta po yung service niyo sa Panginoon? Patamad-tamad ba? Pawala-wala ba? Pawarde-wardewa? Basta-basta na lang ba kasi nakasanayan na? This is a call for us to be faithful in our ministry. Are you faithful in your ministry? Yung commitment, hindi humihina, pero mas umiinit sa paglipas ng panahon. Kumpara po natin yung sarili natin. When we first began, kamusta po? Umiinit ba o palamig ng palamig? James, the servant of God, was on fire. He was faithful. So you, servant of God, be faithful. Balik po tayo sa verse natin kanina. James, naka-highlight po. Pag po ganyan, sa New Testament, ibig sabihin, siya'y nagsulat. Sa sulat po natin sa panahon ngayon, ang sender nasa dulo, di ba? Respectfully yours, Jethro, nasa dulo. Sila, pag sumulat sila ng liham o ng epistle o ng letter, kung kanino galing yon, nasa unahan yung sulat. Kasi po, nung panahon nila, hindi pa email, hindi pa nakasobre, scroll. And so, pagbukas mo ng scroll, kung ano yung unang mabasa mo, sa kanya galing yon. Kaya, James, a servant. So, in his service, in his faithfulness, in his devotion, he was, sabi dyan, no, servant of God and of the Lord Jesus Christ. But actually, the Holy Spirit also used him. To what? To write the Holy Scripture, the Epistle of James. Because of his faithfulness, he was used mightily by the Lord. Because of his faithfulness, he is that useful. Litin ko po dahil sa faithfulness niya, kaya siya naging kagamit-gamit. It's not about just the skills, the gifts, the talents, the charisma. Hindi lang po Pwede kasing gifted ka, pwedeng talented ka, pwedeng gusto ka ng mga tao, but you're unfaithful. Hindi ka magiging kagamit-gamit. Mabuti na, yung kagaya ni James. Hindi siya kagaya ni Pablo. Hindi siya kagaya ni Pedro na kayang magsalita sa 3,000. Hindi siya kagaya ni Pablo na bumubuhay mula sa mga patay. Pero, he was faithful. And he was used mightily. Baka mamaya iniisip nyo, kailangan maging kagaya muna niya ako para maging kagamit-gamit ako. Kailangan gumaling muna ako sa mga instrumento para maging kagamit-gamit ako. Kapatid, just be faithful. Sa kung ano yung maliit na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon at matagpuan ka niya, masumpungan ka niya, nagtatapat sa maliit, you are being excellent sa maliit na yun, may nakakakita o wala, the Lord will entrust you with much. You see, private faithfulness leads to public impact. Tayo po, baliktad yung gusto natin Gusto natin ma-acknowledge tayo publicly before we become faithfully private faithfully. Baliktad po. So, mga kapatid, ito po ang aking panawagan sa inyo. Be useful for God's glory. Kung sa tingin mo, wala ka na magagawa sa Panginoon, palaging meron. Start with little. Meron po sa mga kapatid po natin sa Bunggo, no? Sila Tita Elma, sila Brother Henrix, mga bata, yung kanila, hindi po yun para sa wala. Marami po dito, kagaya sinasabi ni Pastor Ricky kanina sa prayer meeting, marami po dito, bunga po ng Sunday School, bunga ng VBS, kaya po naririto kayo ngayon. Si Lola Nene po, ang kwento niya, dito pa siya nag-Sunday School.
Tapos ngayon, yung kanyang mga anak at apo, naririto rin nakasama natin. So kung ikaw nagmi-minister ka sa maliliit, hindi yan sa walang kabuluhan. Feeling mo walang nangyayari, walang nagiging bunga, hindi po yan sa walang kabuluhan. Ang bunga niyan, para ka nagtanim ng puno, ng mangga, hindi pa ngayon, kailan pa? Sa padating na panahon pa. Ano po? Just be faithful. Hanggat may buhay, hanggat may hininga, magiging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. At kagaya ni Pablo, we can say, to live is Christ. And in the case of James, he lived for Christ. Pansin niyo po ito, Jesus Christ died for you. Why shouldn't you live for Him? Kung namatay ang Panginoong Hesus para sa iyo, ba't di ka mabuhay para sa Kanya? Bakit nabubuhay ka pa rin para sa sarili mo lamang? Bakit nabubuhay ka pa rin para sa mga personal mo lang na kagustuhan? Hindi ko po sinasabi na wag ninyong tuunan ng pansin yung mga pangangailangan ninyo. Pero anong sabi sa Bible? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all the things that you need will just be added. Idadagdag na lamang sa iyo. And in the case of James, he lived for Christ and he became the writer of Scripture. Mga ilang slides na lang po ito. Sabi po dito, tuloy na po natin. Sa kalahati pa lang ako ng verse ko eh. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. So by writing this, he is implying James is the accurate theologian. Because by writing this, he is implying that God the Father is equal to Jesus Christ. Pinagsama niya sa isang linya, ibig sabihin equal sila. Ibig sabihin sinasabi niya, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, si Lord Jesus Christ, they are equal. He is a accurate theologian. Alam po ba ninyo, sa kabuuan po ng sulat niya sa James, in that little book of 5 chapters, you will see so many theology. Because James is the accurate theologian. There is the theology of suffering, theology of sin, theology of temptation, theology of fallenness, theology of demonic world, theology of the law, theology of faith. Ano ba ang tunay na faith? Lahat yan naririto. Theology of the church, theology of God, and of Christ. All of those theologies in that 5 chapters, and yet yung flavor po ng kanyang sulat is still very practical. Na-excite po ba kayo na pag-aralan nitong James na ito? There is rich theology of God and theology of Christ in this very short book of James. Why? Because he is an accurate theologian. And he wrote this letter as a loving shepherd. Sabi po dyan, no? To the 12 tribes in dispersion, greetings. Sinulat niya itong letter niya to the church that is dispersed, to the church that is persecuted, to the church that is suffering. In fact, alam niyo po, James 1:1 yan, di po ba? Sa James 1 verse 2, makikita niyo na agad yung pusong pastor ni James, yung pagiging loving shepherd niya. Ano po sabi doon? Count it all joy, my dear brothers and sisters, when you meet trials of various kinds. Hindi na po natin pag-aaralan kasi mapapahaba na po tayo. Next week na lang po iyon. Pero yung kasunod na verse pa lang nito, makikita na po ninyo yung puso niya bilang isang mapagmahal na shepherd. He want them, yung sinusulatan niya na nasa dispersion, yung sinusulatan niya na persecuted church, yung sinusulatan niya na suffering church, he want them to know na itong suffering na nararamdaman ninyo, may purpose yan. Bakit nyo pinagdadaanan yan? Bakit kayo nangalat sa mga iba't ibang lugar? Bakit nyo nararanasan yung persecution? Lahat yan in light of God's word. Merong purpose yan. Yun yung gusto niyang iparating dito sa mga sinulatan niya. He pastors the flock. Bakit? Because he is also the righteous man. Ayan, sabi po dito sa James chapter 1 verse 22, paki next na lang po. Ayan, sabi dito, but be doers. He is the righteous man. He is known in church history as James the Just or James the Righteous. Alam niyo po, itong book of James,
Tanong ko lang po ulit kayo ilang verses po meron sa Book of James? 108. Alam po ninyo, sa 108 na yon, 50 commandments. 50 out of 108 ay parang ganyan, be doers. Huwag lang kayo maging taga-pakinig, pero maging taga-pagsagawa kayo. Maraming pag-uutos sa Book of James. Kasi si James, nakafocus siya, hindi lang sa pananampalataya nasa loob, pero dun sa nasa labas. And so, be doers. Do you know why he became such a righteous man? Because he is the man of the word. Alam niyo po, babad siya sa salita ng Diyos. In this small book of 5 chapters sa Book of James, merong 40 references sa Old Testament. Imagine niyo po, 108 verses, pero yung references na nakuha niya sa Old Testament, 40, and 20 mula sa Sermon on the Mount ni Jesus. Matthew chapter 5 to 7, 20 references. Imagine niyo po, kung kausap mo yan ng harap-harapan si James, puro salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig niyan. Kasi sa 5 chapters of 108 verses, ganong karami yung references ng Word of God. Mga minamahal, are you a servant of God? If your answer is yes, are you the man of the Word? Are you scripture saturated? Hindi ko po sinasabing maging scholar ka. Hindi ko po sinasabing dapat sa ulo mo yung chapter and verse. Maganda kung sa ulo mo, but are you a man of the word? So he also encourages his readers to be doers of the word. Hindi lang siya man of the word, he is also man of prayer. James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person has great power. Last na po ito. He's a man of prayer. Actually, sa James chapter 1 pa lang, sa first portion, sabi niya, kailangan mo ng wisdom, mag-pray ka kay God. Ask God. Sa dulo ng sulat niya, may sakit ka, manalangin ka. Tawagin mo yung mga elders ng church ninyo at may panalangin ka because the prayer of a righteous person is effective. Mula sa simula hanggang sa dulo, ine-encourage niya yung mga tagapakinig ng sulat niya na manalangin. Sulat lang yun. Paano kung kaharap mo siya ng harap-harapan? James is the man of prayer. Balik po tayo sa original natin na verse at promise po ay huli na lamang po ito. Sabi po sa, paki-next nga sa James chapter 1 verse 1, dito sa maiksing verse natin na ito. James, a servant of God. And so, this is James. He was the unbelieving brother. He became the believing brother. And he is the serving brother. He didn't just believe. He is the righteous servant of God. He served humbly. He served faithfully. And he served consistently. Kapatid, are you a servant of God? Those of you who said yes, who compared yourself of how James, the Lord brothers, served. Ano po yung mga dapat natin baguhin o isaayos sa paglilingkod natin? There is much to learn from James, our Lord's brother. At ngayon, mas nakilala na po ninyo si James. Amen po ba? Nakilala, kahit papano ba, nagkaroon kayo ng pagkakakilala kay James? Siguro po magiging interesado kayo na basahin yung kabuuan ng sulat niya. Pag-uwi po ninyo, basahin niyo yung Book of James. Wala pang 30 minutes yan, promise. Mababasa po ninyo. Para po sa pagparito ninyo, sa next natin na verse, meron tayong foundation para sa pinag-aaralan po natin. Ngayon mas kilala nyo na siya, basahin ninyo yung sulat niya. Siguro naisip ninyo, kaya naman ganyan yan si James kasi lumaki siyang kasama ng Panginoon. Kaya faithful siya kasi nakita niya yung example ni Jesus. But he was in the same household. But in his case, nakita natin, familiarity became the greatest obstacle sa service niya. And so,
If you are here and maybe familiarity is your greatest obstacle, meron kang mahal sa buhay na nasharean mo na and maybe their greatest obstacle is also familiarity. Sa nabasa po natin, may pag-asa po sa Panginoon eh. Meron kang asawa, anak, mahal sa buhay, kapatid, na umaattend naman ng church. Kahit paminsan-minsan, napaparito, pero hindi nila binibigay yung kanilang buong buhay sa Panginoon. Merong pag-asa sa Panginoon. Kagaya ni James. In His divine mercy and grace, Jesus revealed Himself to James. Jesus saved his lost brother. And alam niyo po, inalis ni Jesus lahat ng doubts, lahat ng familiarity, and even contempt and rejection. Our Lord Jesus Christ removed it from James. And after that, Jesus used him mightily. Huwag niyo po sukuan yung mga nadadala na ninyo dito. Yung mga mahal ninyo sa buhay na paminsan-minsan lang dumadalo, pero huwag niyo pong sukuan. Why? Dahil may plano ang Panginoon sa kanila. Jesus can use them mightily also. Jesus can save them as well. Si Jesus po, He's still in the business of doing that. Including you, including me. Ganon din po ako. Bago po ako tunay na isuko ang aking buhay sa Panginoon, nasa isang Kristiyano po akong pamilya. But only after 20 years of living, saka lang po ako nagsuko ng buhay ko sa Panginoon, genuinely. Maybe it is the same sa mahal mo sa buhay. Huwag po tayong sumuko. May mga tao na nananalangin para sa inyo, manalangin din po kayo para sa ibang tao. Pastor, sobrang sama ng buhay. Okay lang po yun. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon. Keep hoping. Keep praying. Keep reaching. Let us pray. Thank you, Lord Jesus, for you never changed. In fact, dito po sa book of James, madadaanan namin that you are the God who's not changing. Kayo yung Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos na walang hanggan. At mananatili kayong hindi nagbabago sa amin. Kung paanong minahal ninyo kami from eternity past is the same love that we are experiencing now and also the same love that we will experience in the future. Panginoon, wala kaming kayang gawin na makakapagpabawas ng pag-ibig ninyo sa amin. At wala kaming magagawa pa para madagdagan ang inyong pag-ibig sa amin. Dahil mula pa nung pasimula ay inibig nyo kami ng wagas, inibig nyo kami ng lubos, at inibig nyo kami ng perpekto. Kaparehas po ni James, gumagawa kayo at may kapanahunan kayo sa bawat isa. Dalahin ko, Panginoon, na yung aming mga mahal sa buhay, mga taong malalapit sa amin, na nakakarinig mula sa amin ng imbitasyon, ng panawagan, na dadala namin sa simbahan, pero hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay sa inyo, aming Panginoon. Nananampalataya kami na merong tamang kapanahunan. Tulungan nyo kami na maging masigasig. Tulungan nyo kami na palaging umabot. Help us to make every effort to reach them out. Kagaya, Panginoon, na kung kayo mismo ay naparito, not to be served, but to serve. Help us, Lord, to serve others as well. Panginoon, we've seen the example of James. Help us to serve like him. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na naging pamilyar na lang kami sa galawan. Na kung minsan iniisip namin, hindi na para sa amin itong mensahe na ito dahil narinig ko na ito, dahil nabasa ko na ito, dahil pamilyar na ako dito. Patawarin niyo po kami. Totoo nga, Panginoon, na yung tunay na mga mature, they are the ones who are easily edified. They are the ones na kahit na kung ganong kapangit yung naging preaching, may makukuha pa rin sila.
And Lord, I pray that no matter how I failed in my preaching today, that you speak in each and everyone's heart. Help us, Lord. Help us. Help us to serve that is pleasing unto you. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.